ハレルヤ。ハレルヤ。2021年10月17日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。Chapter 119, verse 30 through 33 through 40。詩編119編33節。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に一人を書いてください。私はあなたの御教を守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾けさせ、聖なる徳に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように、私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに聞かし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。この通り、私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。アーメン。お座りください。次に聖歌484番を賛美します。愛を
Please be right. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Our Father in heaven, the most powerful God, the most greatness God, the most powerful God, the most loving God, the Alpha and Omega. God, guide us, O God, in this celebration of God, that we will prepare our hearts to meet you, O God. Bless our pastor, God. Fill them with anointing, O God. Fill them with your Holy Spirit, God. Continue to power them, God, to empower them in your word, O God. Bless Pastor Kenjo, bless Pastor Louis, God, to always do your will, O God. And every word that uttered in their mouths, God, is from you, O God. Bless Sister Naomi, God, that she translates your word efficiently, O God. Fill her with your Holy Spirit, O God. Bless her family, O God, abundantly, O God. And bless our heart, O God, that continue to do your will, O God. Change our mind, change our will, O God, that align in your will, O God. And we continue to urge you, God, the revival of this country, O God. The Japan, God, the Philippines, O God. Use us, God. Continue to anoint everyone, O God, to do your will, O God. Empower us, to God, that we continue to share your word, O God. That we know that you are coming, O God. Bless every ministry, O God, every parents, O God, every youth, O God, every children, O God. And we'll continue, God, to claim your victory, O God, in every way, O God. Thank you for anointing, O God. Thank you for the victory, O God. We back to you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray, all we ask. Amen.次に聖歌554番をお聞きします。Oh
まして聖書朗読を尾崎兄弟。今日の聖書箇所はフィリピの4章10節1から13です。Today's Bible verse is Philippians chapter 4 verse 10 through 13。そして聖書朗読献身がジェネシス兄弟、メッセージがパスタルです。お願いします。今日の聖書箇所はフィリピの4章10節から13節になります。フィリピの4章の10節から13節お読みします。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にはかけていたのですが機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており豊かさの中にいる道も知っています。また飽きことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン。Magandang umaga po. Ohayou gozaimasu. Minasan. Ito po ay mag-offer ng kanta para sa mga ating Diyos. Bilaman po sa mga nangyayari sa buhay, patuloy pa rin po lumalaban dahil po sa Kanya. Kaya ito lang po yung ibibigay namin parang ano lang po, na para makapagpabalik ng papuri at salamat po. Ang title po ng kanta namin yun is Absolutely po. Surrender.
So good morning po, hi gozaimasu sa ating lahat. Sorry po dahil yung adapter ko po sa monitor ay nakalimutan ko siguro sa church. 申し訳ないです。いつものアダプターがちょっと忘れちゃったみたいで映せないんですけれども。Sa loob ng mahabang taon na magkasama kami, nakalimutan ko siya. ずっといつも共にいるものがアダプターなんですけど、今日は忘れてしまいました。Kaya sa mahabang panahon, minsan umasa tayo, masasaktan lang tayo. だからやっぱりいつでもね、私の大好きなものですけど、やっぱ忘れちゃうんですよね。だからそのようにして期待できるものはそのようにもありませんね。Amen, church. そうですよね。 So good morning po sa bawat isa sa atin at muli, sorry po sa inyo lahat. そういうことでまた申し訳ないです。ちょっとアダプター。 Pero panahon po natin para magbukas ng Bible. でもまたこれはこれで今日は聖書を本当に皆さんのご自分の手で開けるチャンスですね。 Balik sa Bible po tayo. Amen. Okay, so buksan natin ating Bible sa aklat ng Filipos chapter 4, beginning verses 10 to 13. そうですね。それではフィリピンの方の今日の聖書箇所の方に移りたいと思います。 Yung ating pong pinaka-highlights po na ating pag-usapan, yung verse 13, no? Kung paano sinabi po ito ni Apostol Pablo, yung salitang lahat na ito ay nagagawa ko dahil kay Kristo, o lakas na loob na bigay sa akin ni Kristo. でここでパウロはすべて神様の力によって私はどんなことでもできるのですと。 Yung talata ito, isa sa maraming tao, maraming Christian at kagagusto dito. At gusto itong verse na ito. In Filipos chapter 4, verse 13, no? Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. So ito yung pinakagustong-gusto at isa sa pinakamay maraming gusto ng mga Christian regarding sa verse na ito.
多くのクリスチャンがこのフィリピ書の4章の13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという箇所を本当に好んで、好きな聖句として皆さん大切にされているものです。 At bago tayo magsimula, tayo po muna manalangin sa Panginoon. しかしその前にお祈りを忘れていました。 Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, 天の神様、 sa inyong pinagkatiwalaan, gawain niyo ngayong umaga. 今日の礼拝を神様にお任せします。 Samahan niyo po kami, 共にいてください。 pangunahan. 一生懸命すべてを導いてください。 Kausapin niyo ang bawat isa sa amin. 一人一人を今日は直接神様が語りかけてください。 Karin niyo mo, Lord, ang aming spiritual life. イエス様、私たちの霊的な本当に人生を豊かにしてください。 Kausapin mo kami ng mga salita 神様の御言葉によって励ましてください。 at nanampalataya kami 私たちは信仰によって、 na ang salita mo ay 神 makapangyarihan. 様の御言葉は力があることを信じています。 Ito yung mag-aayos ng aming buhay, この御言葉が私たちを直してくれます。 magtatama ng aming pananaw sa buhay, 出してくれます。 at magamit mo kami sa paglilingkod sa そ inyo. してこの御言葉によって私たちは神様に栄光を争うことができるんです。 Pagpalain mo, Lord God, lahat ng mga churches sa buong mundo sa araw na ito. すべての世界で行われている礼拝をイエス様がどうか祝福してください。 Gamitin mo rin kami, Sir Naomi, sa umaga ito, maging daluyan, biyay, pagpapala. ここにいる二人はただ神様の栄光のためだけに用いてください。 Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. すべてを感謝してイエス・キリストの名前をお願いいたします。アメン。 So titingnan natin according to Apostle Paul, sabi ni Pablo, lahat na ito nagawa ko. So bago natin titingnan yung talata o verse 13, at titingnan po natin muna yung mula verse 10 hanggang verse 12, bakit nasabi ito ni Pablo? Kaya nga, itong talatang ito, minsan, nagiging out of context yung bawat isa o may ilang Christian na ikukot yung Bible verse na ito o kukunin yung Bible verse na ito na sa pag-akala, ito'y maganda. 多くのクリスチャンがこの聖書箇所で私は強くなったと、ここだけ取って何かあったかも、これは神様の御心だとちょっと自分勝手な思いも付け加えてこれを大切にいくんですけど、今日はそのちょっと背景について学びたいと思うんです。 Tama, church? いいですか？ Kaya yung pamagat po ng ating pag-uusapan, kasi sabi ng verse 13, I can do all things through Christ. Amen. Ang pamagat po natin pag-usapan ngayong umaga, kaya nga ba talaga? 私は私を強くしてくださる方によってどんなことにもできるのですと。本当にできるんですかと。 Tama, church. So bago po natin titingnan, bibigyan natin muli, balikan nyo po, titingnan nyo yung verse 10. Bakit sabi ito ni Paul? Kaya nga sabi ko sa inyo, titingnan po natin yung talatang ito, kung sinabi ba ito ni Pablo, bago o matapos nangyari ito. So ito ba yung after o before? So dito sinabi ni Paul, yung talatang ito, pero bago natin maintindihan yung verse 13, ay balikan po natin yung verse 10, kung ano yung sinasabi ng verse 10 according to Apostle Paul. でパウロは辛いことがあった後に言ったのか、辛いことが起こる前に言ったのか、そこ大切なんですよね。そこをちょっと今日学びますね。 Verse 10. まず10節、4章の10節。 Sundan nyo lang po ko dyan sa Bible na hawak ninyo at basahin ko sa Bible na aking dala. フィリピ書の4章の10節です。 Sabi ng God, 私のこと o ni Pablo, okay, anong laki, okay, verse 10, no? Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon? Sapagkat minsan ko pang nadama sa inyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Ito yung pinakamaganda yung sa bandang ibaba. Kaya lang. So, yung word na kaya lang, mayroon sa isang question mark sa ilalim. Sabi ni Paul, alam ko, sabi niya, nakita ko yung concern nyo for how many years? Nakita ko yung pagmamalasakit ninyo sa akin for how many years? Nakita ko rin yung gusto nyo akong tulungan. But in baba, sabi niya, kaya lang. Wala kayong pagkakataon na matulungan ako. ここで言いますね、私のことを心配してくれるあなた方の心がこの旅について蘇ってきたことをついに蘇ってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にはかけていたのですがですよね、機会がなかったのです。 And the first Corinthians explain ni Paul kung ano po yung naranasan niya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sabi niya, naranasan kong hagupitin, naranasan kong parusahan, pahirapan, naranasan ko ang magpuyat, hindi makatulog, naranasan ko ang magtrabaho.
Lahat na ito ginawa ko kay Kristo. Pagdating dito sa verse 10, sabi niya, kasi isa sa mga desire ni Paul ay makapunta bago makarating ng Roma, madaanan niya muna yung mga taga-Pilipos. Kaya sabi niya, anong laki ng kagalakan ko? Sabi ni Pablo, masaya ako. Magalak ako, tuwang-tuwa ko sa Panginoon sapagkat minsan kong naranasan ito, minsan kong naramdaman ito, minsan kong nakita niyo ito, yung concern, yung pagmamalasakit ninyo sa akin, yung pag-alala ninyo sa akin. ここでパウロはローマに行く前にフィリピンのところに行って本当にこのフィリピンのクリスチャンたちに本当にすごくこう力をもらうその場面なんですけれども、ここではもう皆さんもご存じの通りパウロは本当にただただ勇敢にもちろん神様の御言葉を伝えるんですけれども、途中ではいろんな困難にあったり私たちが本当に経験することがないだろうという困難に彼は出会いました。その時のこの状況なんです。 And then sabi niya, pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nakalimutan. So ipinakita niya yung kanyang damdamin, no? Sabi niya sa mga manampalataya sa Pilipos, sabi niya, ito yung nakita ko, ito yung naramdaman ko, ito yung napansin ko sa inyo. For how many years na hindi tayo nagkita, never niyo ako nakakalimutan. Pero ito yung tanong ko, ito yung question ko sa sarili ko, bakit sa panahon na kailangan ko kayo, wala kayo sa akin? So sabi niya, kaso lang, sabi niya, kaya lang, wala kayong pagkakataon na matulungan ako. So being into the church, si Paul, mayroon siyang need sa tayo na ito, mayroon siyang pangailangan sa araw na ito, mayroon siyang gusto sa araw na ito, at nakita niyo yung mga ginagawa niya sa mga taga-Pilipos. Pero sabi ni Pablo, ito yung tanong ko lang, ito yung ikinalungkot ko lang. Sa panahon ko ngayon, wala kahit isa sa inyo ang nagmamalasakit sa akin. ここで本当にそのパウロが経験したその辛いことがあって本当にそれについてはこう長い間離れていたこの自分のその愛する人たちと離れてしまってそれでもこの経験を通してパウロは再びこんなに長い間離れていても彼らは私のことを心配してくれてるんだと私のことを本当に本当に心にかけていたんだと気づくんですけれどもでも実際問題現実としては辛い時にはやっぱり必要な助けは入れなかった助けに確かに心配してくれてる気にかけてくれてるそれは事実としてありますしかし本当の意味で必要な時助けれなかったんですね彼らは So si Paul isang tao malakas. パウロは強い方ですよ Si Pablo ay isang tao na dati siyang may posisyon sa gobyerno ng Romano. もちろんパウロはローマのその時でもすごくこの権力のある人でしたよ。 May kaya sa buhay. で、お金的にも裕福でした。 May impluensya sa lipunan. そして影響力のある方でしたよ。以前は。 Pero nung nag-decide siya makilala si Jesus Christ sa kanyang buhay, でもイエス・キリストについていくという決断をした時 pinagpalit niya ang lahat na ito para kay Kristo. 彼はそれらを全てを置いてイエス様についていったんです。 So dito si Paul ay nagpapakita siya ng kanyang damdamin. ここではパウロただ感情的になっているかもしれませんが Sorry nga mga kapatid. Huwag niyo pong isipin ang mga pastor ay superhero na kami o malakas na kami. Dumarating sa buhay ng isang pastor na dumarating yung damdamin, dumarating yung minsan na na-stress din ng mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor. Pero pinakamasarap sa buhay ng isang pastor, mayroong isang tao na magsasabi, Pastor, nandito lang kami. So sabi ni Paul, naranasan ko, sabi niya, nakita ko yung concern niyo noon, naramdaman ko yung pagmamalasakit niyo sa akin noon. Bagkus hindi niyo ako nakalimutan. Kaya lang, wala kayong pagkakataon, wala kayong oras para abutin ako, matulungan ako sa situation ito ni Pablo. ここで私は自分が牧師だから申し上げるんではありません。しかし本当にこの時も皆さんもあたかも牧師っても強いはずだよねと、もうスーパーマンだよね、もう牧師だとそんなの心配しないよねと、あたかも感情がないような得体の知れないようなもう牧師できるよ、一人でできるよ、なのできるよとなんか勝手にですよ、自分の力がなくても牧師って独り立ちできても完璧に全てをこなせるように思われがちなんですよね。でも違うんですよね。今パウロが言ったように、いや牧師も人間ですよと、弱いところもありますし、もう辛いこともある、精神的にも悩むこともたくさんあります。本当にスーパーマンではないんです。でもこの同じようにパウロはただそこで同じように皆さんが思っているほど私は強くないんですと、そのような弱さをさらけ出す
もあるんですね。 Naalala ko tuloy yung kwento na sa lingkod ng Diyos. Nakaramang araw, ang pangalan ng tao ito ay si Bishop Oriel Bilano. At isa sa person magiging nagkasamahan namin bago po nagsimula yung AGR sa Pilipinas. So sabi dito ni Pastor Oriel, kasi may hawak siya na pinapangunahan o mayroon siyang parang minomonitor, pinapalo up o ini-encourage na more than 8,000 pastors sa Pilipinas. So sabi niya, alam niyo, nung time ng pandemic, sabi niya, ilang pastor ang namatay dahil sa pandemic o dahil sa COVID na ito. このある牧師、オリエル牧師なんですけれども、彼は8000人の牧師たちの、指揮者というかリーダーとしていろいろと活躍している方なんですけれども、彼は言ったんですね、このコロナのこの影響で何百人の多くの牧師が亡くなったことですと。 So nagkukwentuhan sila, nagsisharing sila, and then sabi ng tong lingkod ng Diyos, sabi niya, minsan parang ang sarap pakinggan yung ganito mga pangako ng Diyos. Pero yung reality, sabi niya, doon mo masaksihan, doon mo mapatunayan. So dito, church sa buhay ni Paul, sabi niya si Paul dito ay nagpapakita sa kanyang eagerness pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Nakita niya yung desire, nakita niya yung concern, nakita niya yung pagmamalasakit ng mga mananampalataya sa Filipos. But nung time na ito na mayroon siyang in-expect, mayroon siyang inaasahan, mayroon siyang mga needs sa buhay, mayroon siyang trials sa buhay, kailangan niya mga tao ito. Pero sabi niya, pero wala kayong pagkakataon. Maraming busy kayo, sabi niya. Kaya makuha po natin dito, maintindihan po natin ito, bakit nga nasabi yung 13, I can do all things through Christ. Kasi sa time na naranasan niya mag-isa, sa time na mayroon siyang gusto, wala siya may nakita na ibang tao, ibang mananampalataya, nagpaabot ng concern, pagbakiramay sa kanya, simpatsya sa kanya, the time, pero sabi niya, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, nagtagumpay ako. まさに彼は本当に自分の経験、さっきも死にそうになった経験、バカにされる経験、もう暴言が吐かれる経験、もうそれこそさっきも命の危険さえももう危うい状況に今何回も陥ったんですね。その中で多くの人がやっぱり彼のそばにはいるっていうのを分かっていながらも、でも実際に見ると誰もいない、実際助けてほしい、お腹も空いて誰もいない、そういう状況がたくさんあったんです。だから彼はでもそれでも私はこれらの全ての困難に私はイエス様の恵みによって私はどんなことでもできたんですよと、それがあってこの言葉を言ったわけなんです。 Verse 11. そして11節。 Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Ito yung maganda, sabi niya. Sabi niya, hindi ko ito sinasabi dahil magmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko ito sinasabi para kailangan ko yung tulong niyo. Alam niyo, ganda sinasabi niya, natutunan kong masiyahan anuman ang aking kalagayan. So ito yung pinakamahalaga sa buhay ni Paul. Sa kabila ng mga trials sa kanyang buhay, sa kabila na parang naramdaman niya, naranasan niya na parang nag-iisa siya, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil natutunan ko ang lahat ng ito. Natutunan ko ang lahat ng bagay dahil sa tulong ng Diyos. で彼はここで皆さんが、私がもう牧師がパウロをこう言ってるケニュー先生とかその助けてほしいなとかお金が必要なのかとかそういうことではないんです。ここでは11節見ていきましょう。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。ということで学ぶってことは彼にとってプラスであって、彼はその状況を通して神様はさらにやっぱり恵んでくださったんですよね。そういう状況におっても自分がこのように打ちひしがれるような任せられるような状況ではなくて、逆に私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだっていうこの素晴らしいこの喜びのあるこの箇所があるんです。Amen, church. So naintindihan niyo bakit nasabi niyo yung verse 13? だから皆さんに言いたいのは、この困難があった人がこういうのはこの13節の方でどうやってできるのですというのは困難があって言える言葉ってことを覚えてほしいんですね。Gusto natin yung talatang verse 13, amen. 13節見ると、わあ、なんか力が湧くわと思いませんか？ Sino po ang nakapanood sa inyo ng laban ni Holyfield versus Lenox Lewis? この中でリノ・クイリスと、sino pa yun? Sino nakapanood?
ano po yung boxing po? So, sa boxing star namin, ボクシングの試合みたいですけど、私はみんな見たこと、みんな見ますかと。 I think mga 2019, 2019年ぐらいですかね。 sorry. Mga year 2000, yung laban ni Lennox Lewis at saka ni Holyfield. Itong si Holyfield ay defending champion siya at isang Christian. リーノ・ホリフェルドさんはクリスチャンであって、このリネックスと戦うんですけれども、このクリスチャンの相手がいるんです。 Bago niya po nakilaban si Lennox Lewis, tinalo niya muna si Tyson na kakalabas lang galing sa kulungan. そしてこの方はそのマイケル・タイソンで刑務所の方に出所したばかりの方もボクシングいたんですけど、その人も任したんです。 At ang gandang-ganda po ng pagtalikod ni Evander Holyfield, ang nakalagay po dito sa likod niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ. でホリフェルドさんのこの信仰者である彼のその背中にはこの4章の13節の言葉が書いてあるんですね。 Okay, sabi ng verse 13, lahat na ito nagagawa ko dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas o tagumpay. But ang ating title, kaya nga ba talaga? 私が私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、本当にすごく希望のある言葉なんですけれども、でも質問します、もう一度、本当にどんなことでもできるんですか？ So dito dapat makita po natin, bago po natin i-coach yung isang Bible verse, titingnan po natin bakit ito sinabi, para ito kanino sinabi, at kailan ito sinabi. So lumaban si Holyfield, dala niya yung Bible verse na nakalagay doon, I can do all things through Christ. Now, amen, church. So sabi niya, lahat na ito magagawa ko. Matatalo ko siya dahil sa lakas ng Diyos. So ang ganda ng Bible verse sa laban sa likod ni Holyfield. ホリフェルドさんの背中にはこの御言葉を掲げて、そのすごく力強い言葉が、私を強くしてくださることによってどんなことでもできるんですと戦うんです。 Nagsimula yung first round. そして始まりました試合が。 Hanggang natapos yung round 12. そして12回まで、12ラウンドまであって、 Lumabas sa resulta ng digmaan ng laban, 結果は pinabagsak ni Lennox Lewis si Holyfield. ホリフェルドさんは負けたんです。 Ano nangyari sa Bible verse? どうなったんですか？聖書箇所はどうなったんですか？ I can do all things through Christ. どんなことでも私は強くしてくださる、どんなことでもできるのですと。 So bakit siya natalo? もう負けたじゃん。 Bakit siya nabigo? なんでそれを Church, nilagay ni Holyfield yung laban na Bible verse before. But in Philippians chapter 3 or chapter 4 verse 14 is after trials. So magkaiba ho. 違いますよね。このパウロは困難も命も本当に危うくさせるような状況をいろいろ経験しているようなことを学んで、私を強くすることができるんだというこの言葉なんですね。終わってから困難が終わってから彼は喜びを持ってこれを語ったんです。でもウェルフレッドさんは違いますよね。まだ困難が始まっていない。その前にこれを掲げて戦うんです。 Sabi ng Christian, apply ng trabaho, I can do all things through Christ. Pagdating doon sa opisina, in-interview, in-interview, pagkatapos may interviewin, tinawagan, hindi siya pumasa. So, anong ganda ng verse? Sinabi ni Paul in verse 13, ang lahat na itong nagawa ko dahil kay Kristo, why? Matapos siya magtagumpay sa trials, matapos siya magsagumpay sa pagsubok, sabi niya, hindi niyo man ako naranasan, nagawa ko ito dahil kay Kristo. 多くの人が例えばね、いろんな仕事でも、私を強くしてくださる方にどんなこともできるのですと言ってインタビューに行きます、面接に行きます。でも受からない。どうなったんですかこの聖書は。じゃないですよね。だからここは皆さんにただ気づいてほしいのが、パウロはいかなる状態でも誰が見ていようと見ていなくても、彼は唯一の神に信頼して成功を収めたんです。それで成功を収めたことによって、私は神様によってどんなことでもできたのです、できるのですと言ったんですね。My verse 10, my verse 11, my verse 12, verse 13 niya lang sinabi, nagawa ko lahat na ito dahil kay Kristo. Pero hindi niyo nabalikan yung verse 12 o verse 10 hanggang verse 12 kung anong naranasan. Okay, church?
So kinuha natin yung ganda ng verse in verse 13 o verse 13, pero hindi natin naintindihan kung ano yung naranasan ni Paul mula sa verse 10 hanggang verse 12. Pagdating niya doon sa verse 13, dineclare niya ang lahat ng ito na nagawa ko ito dahil sa lakas ni Kristo. Why? Kasi number one, nagtagumpay siya sa trial sa buhay. ここでは多くのクリスチャンも間違いがちなんですよね。ここで陥りやすい問題が、これでできるとバラ色の人生が頭を待っているような、困難がないような、涙がないような人生を期待してはいけないんです。パウロはもう命さえも本当に危険にさらせられるような痛みも苦しみももう冒涜も全てを引き受けて、それで彼はただただ神様が頼ることによって勝利をしたと。だから彼は、皆さんが思い描くのは、彼は全てそれらを通った状況でこの言葉を言う。だから彼は全てを通ったわけなんです。本当の意味で勝利をしたと言えるんです。Yung I can do all things through Christ na nilagay ni Santiago, ni Pablo sa verse 1, verse 2. Nilagay niya sa verse 13 kasi mula verse 10, naranasan niya ito, yung mga trials sa buhay. Kaya sabi niya sa verse 10, balikan ko lang, sabi niya, nakita ko yung desire niyo, concern niyo, yung pag-alala niyo, hindi niyo ako nakalimutan sa mahabang panahon. Kaya lang, wala kayong panahon para maabot ako, matulungan ako. Pagdating niya sa verse 11, sabi niya, naranasan ko lahat ng bagay. Natutunan ko lahat ng bagay. Pagdating niya sa verse 13, nagawa ko ito dahil kay Kristo. だから皆さんにももう一度ここだけをしっかりとこの大切な本当にこう有名な御言葉ですから本当にしっかりと理解をしてほしかったんですね。この背景、パウロは本当に全てもいろんな困難、私たちが想像もできないぐらいの苦しみに出会われたこと、そしてその中でも唯一神様だけに頼って本当に勝利を収めた、そんな本当のそういう経験をした彼だからこそ本当に意味でこの13章が生きるんですね。So number one, ano yung unang pinagtagumpayan ni Pablo? Bakit nasabi niya ang verse 13? Number one, yung mga trials sa buhay. So take note nyo kung gusto nyo i-take note. Pero kung wala kayong ballpen, huwag nyo na i-take note. Okay? So isip-isip na lang. だから皆さんにはただ強くしてくださる、もう絶対苦しみもない、悲しみもないなんて思ってはいけないんですね。だからここでは本当にこれが生きるときは私が困難に遭っている、それがもう、前提条件って言ってもいいんじゃないでしょうか。それぐらいの、困難があって当たり前、それの中でこれが生きるんですよと。Sabayan niyo akong buksan sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 3. Santiago o James chapter 1 ヤコブの verse 3. 1の3です。ヤコブの1の3。Okay. So, sabay-sabay natin basahin. O, tingnan nyo lang dyan. Ako na lang magbabasa muli. Verse 3. Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong magtagumpayan ang mga pagsubok na yan. ヤコブの1章の3節。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。So, in-explain ni Santiago, nasabi nitong Santiago na ito, hindi niyo ba alam na yung mga trials na yan, yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, ay hindi yan dumating sa inyo na walang layunin ng God. Bagkus yung mga trials na ito, yung mga pagsubok na ito yung magpapatatag at magpapatibay pa ng inyong pananampalataya sa Diyos. ここではこの信仰ですね。信仰のその忍耐、やっぱり皆さんが今も日々たくさんあると思いますけれども、忍耐、もうあと我慢。でも本当にこの我慢すること、試される時こそが本当にこの忍耐がしっかりと神様によって育まれる、そういう瞬間であることを皆さんはしっかりと覚えてくださいね。So, ayun sa kay Santiago, sabi nitong Santiago na i-explain niya, and verse 3 ng chapter 1, sabi niya, sa tuwing may trials tayo, sa tuwing may pagsubok tayo, sabi niya, lalakas yung panampalataya natin, hindi sa araw ng trials, hindi sa araw ng pagsubok, kundi matapos matagumpayan, lalakas kayo.
だから皆さんがこの本当に試される、痛いな、苦しいな、心配だな、もうそういう時こそ皆さんはもう信じて忍耐なんですよね。でもここに書いてある通り、この成長は期待していいんです。でもこの時ではないんですよ。その忍耐、困難があった後に必ずこの成功、これを収めることができる。それこそ本当にこの時にはこの忍耐が生じて、皆さんの本当に信仰はもっと固いものとなっていくんですね。So hindi po tatatag, according to Santiago, hindi po niya sinasabi na lalakas kayo, tatatag kayo sa panahon may pagsubok kayo. Okay? So gusto ko parang sabihin niyo na, Pastor, baka sa Bible mo lang hawak. Okay, Sister Naomi, pakibasa, onegai shimasu. Yung first chapter 1:3 po. Chapter 1 verse 3. はい、じゃあこれは私が言ったんではありませんよと。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですと。もう一回言いますよ。Our church. So kailan tatatag yung panampalataya? Matapos ninyong mapagtagumpayan yung pagsubok. So after po ng pagsubok, magtagumpay tayo, lalakas yung ating pananampalataya. Hindi po, sinabi ni Santiago, titibay tayo sa panahon na may pagsubok. Sabi ni Santiago, titibay ang inyong pananampalataya matapos yung matagumpayan. ここで皆さん誤解しないでください。さっきも申し上げましたが、この辛い時でも信仰があるから痛くない、辛くない、悲しくないでもないんですよ。絶対に皆さん同じように平等で、この苦しみ、悲しみ、涙、心配、不安、もうこれは皆さん平等にこれ味わわないといけないですね。この困難、この訓練っていうのは信仰が試される時であって、それはやっぱりもう忍耐なんですよ。でもその後に必ずその子に喜びがあるということを覚えていてください。 Minsan naririnig ko ito sa mga ilang Christian. Pag ang isang Christian may pagsubok, ito kagad yung sinasabi ng ilang mananampalataya. Ang palad mo nga kasi may pagsubok ka. Paano naging mapalad yung may problema? よくちょっとまあ笑い話じゃないですけれども、よくあるクリスチャンが私も問題いっぱいでもう試練ばっかりでよかったじゃん試練ばっかりでと。 Si Pastor nagka-COVID. Pastor, sa palad mo nga, nagka-COVID ka yan. Para sa susunod, hindi ka nahamawa. Church, hindi blessing po yung COVID. Hindi mapalad yung taong ma-COVID. So sabi ni Paul, hindi ito naging mapalad sa inyo. So, minsan nagkukuha natin ito, ang palad mo pag may pagsubok ko, kasi tatatag yung panampalataya mo. Hello, simula pa lang. Kaya dahil sa pagsubok, dahil sa mga trials, dahil sa mga problema, maraming Christian ang nawala. でよくさっきも言ったように、ルイ牧師がコロナにかかった、よかったよパスタおめでとう、これで試練はもう来たからもう出入りじゃ違いますよ。皆さんもう一回言いますよ。困難試練はみんな一緒に味わいます。でもそこからです。耐えれば勝利です。でも耐えれない。だから多くのクリスチャンは実はすごく信仰があればこれは楽にいけるとか、信仰があればこれはもうへっちゃらだとか、そんなの思ってたはいけないんですよね。同じような痛み、苦しみ、涙はあります、ね、クリスチャン、ナンクリスチャンも同じように痛いです、苦しいです。しかし私たちはこの苦しみを勝利して忍耐する後に必ずこの喜びがある、そのことを覚えてほしいので、だからよかったね先生コロナにかかってとか、あんたよかったね苦しみがあって、よかったね心配してとか、それを心配したら心配で終わる人も多くいるんですよね。でも心配を耐え抜いて勝利した方こそ本当のここで勝利ということを言っているんですよね。 Isang Christian o isang pastor, namatay po yung tatay niyang pastor. ある牧師の父が亡くなりました。 So sabi po ng mga ibang pastor at ibang mga leader, mga membro sa church, o ibang mga kapatiran, mga kaibigan niya, 他のメンバーがこう言うんですね。 tumawag sa kanya, 電話がかかってきて、 sabi sa kanya, Pastor Paul, ポールさん、 kaya mo yan. ポール牧師大丈夫だ、できると。 So, sabi nito ni Pastor Paul daw, salamat. ありがとう。 Pero sa isip niya, でも心の中では ito, kung sa'yo kaya mo, 本当に苦しいのになんか一言のようにと。 minsan ang galing natin, ang bilis natin, kaya mo yan. よくね、人の苦しみを見て、大丈夫、もうあたかももう簡単だよと。 Paano sa may palit tayo?
じゃあ交換しようかと言いたくなりますか？ Church, minsan ang bilis natin eh. 時々私たちは本当にこう簡単にあたかもこう苦しみをこうパッともかわせるような言い方するんですよね。 Kapatid, ang palad mo. あなたラッキーだよ、試練があってと。 Hiniwalayan ka ng boyfriend mo. ね、彼氏と別れてラッキーじゃんと。 So sabi niya, ikaw kaya hiwalayan ng girlfriend mo. Ano maramdaman mo? いや、あんたが別れたらどうなるのよと。 Church, minsan ang bilis natin magsalita. そう、何か飛んだような、この御言葉だけ用いて飛んだような。 Pero hindi natin naintindihan yung sitwasyon niya kung magiging kalagayan mo, kung sitwasyon mo para sa iyo naman. So sabi ni Pablo na ito, o sabi ni Santiago, sabi niya, tatatag yung pananampalataya nyo, titibay yung pananampalataya ninyo. Sabi niya, hindi sa panahon na may problema kayo, matapos kayong magtagumpay, dahil sa pagsubok na yan, lalakas kayo, titibay nila. だから皆さんここに真理がありますよ。しっかり聞いてください。本当にその試練は同じ。苦しみも皆さん、クリスチャンもナンクリスチャンも同じです。しかし、イエス様にすがる、その後の本当にこの忍耐をした時にこそ、かけがえない喜び、本当の勝利、このパウロが言っている勝利が待っているということを確信してほしいですね。 Sumunod na anong nakaraang buwan daw, itong si Pastor Paul, may tumawag sa kanya. 先月、ポール牧師は電話があったんですね。 Pastor Paul, sabi niya, ポール牧師、 yung asawa ko po ngayon nasa ospital. 私の妻が今、病院にいるんだと。 Pastor din po siya. その方も牧師です。 At nasa ICU po ngayon siya. そして集中治療室に奥さんがいると。 Alam niyo, nung narinig niya, ポール牧師はそれを聞いた後、 naalala niya yung sabi sa kanya ng mga ilang Christian, kaya mo yan. 多くのその自分の父が負けた時に、まあできるできると、大丈夫大丈夫と言ったような簡単なその励ましを思い出したんですね。 Pero itong sabi niya, でポールさんはこう言ったんです。 pagpipray na natin kapatid. まあ、お祈りしましょう。 Tapos, sumunod na araw, tumawag ulit yung asawa. Umiiyak, Pastor, patay na po si Pastor. そしてごめんなさい、逆でしたね。今集中治療室にいるのが牧師先生で、その妻がこのポール牧師に電話をして、そしたら数日後、ポール牧師、夫は亡くなりましたと。 So bakit puro patay na lang iniisip mo ngayon? なんかルイ牧師今日なんか死人ばっかり多いですけどねとか思いませんと思わないでねと。 So kasi regarding po ito sa trials ng buhay, mga pagsubok sa buhay ang pinag-uusapan. でもやっぱり試練って結構死も皆さんが一つすごく崩れてしまう時なので。 At ang pinakamabigat na trial sa buhay, alam mo kung ano? で一番辛い。 Mawala yung isa sa pinakamahal mo sa buhay. 実は一番辛い最も痛い経験っていうのは自分の愛する人が亡くなることですね。 So nung tumawag yung asawa ni Pastor na namatay kay Pastor Paul, そしてその亡くなった牧師の奥さんから電話があって、 sabi nito ni Pastor Paul, ポール牧師はこう言うんです。 Ate, sabi niya, nandito lang po kami kung may kailangan kayo. 何ができるかわからないですが、何かあればいつでもご連絡ください。 Gusto man po namin pumunta, pero lockdown po tayo ngayon. ロックダウンがあって、 Kaya kung kailangan nyo po, gagawa po ako ng paraan para mapaabot yung aming pakisimpatya at pakiramay sa inyo. こういう状況でなかなかもう勝手にはいけないですよね。もう必要であれば何か申請をしたり何か方法はありますので、必要だったら私たち行きますので行ってくださいと。 Na-review po ako noong time na yun kasi minsan sabi ko, una-una lang yan. Na parang, una lang yan. Parang sa'yo okay. Pero kapag nasa'yo na, okay pa rin ba? Kaya nasabi ng 13, I can do all things through Christ. Kaya pamagat natin, kaya nga ba talaga? Si Holyfield, naglagay siya ng Bible verse para i-prove na kaya niya si Lennox Lewis. Pero yung resulta, bumagsak siya at natalo siya. So anong purpose ng Bible verse? So yung Bible verse, minsan kinukuha natin ito sa panahon ng nasa pagsubok. Sa panahon na mayroon tayong gagawin. Pero kay Paul, iba. Sinabi niya yung verse na ito, after niya matagumpayan yung trials. Amen. だからここにあるように、私も実はこの牧師の話聞いて反省したんですね。自分よく時々、まあ死は順番に来るもんだから初めからもう分かったことでしょと、結構この死の
ことについては、みんなが行く道だからとそんなふうに捉えてしまって、何か痛みをそれで、薄められるような気はしていたんですけれども、今回このポール牧師の話があって、自分はちょっと気づかされたんですね。だからもう一度申し上げますけれども、このボクシングプレーヤーのオリーブ・エリスさんのように、今から戦うのにこれがあれば痛くない、かゆくもない、痛かない、苦しみがないような、このように掲げる聖書箇所ではないということを覚えてください。これは聖書箇所を共に信じて、苦しみも悲しみも嘆きも本当に忍耐して生きていくための聖書箇所であることを覚えてくださいね。Gusto niya talagang humiwalay. Gusto niya isa mamaya pag naghiwalay siya, pabayaan ko siya kalahati. So, yun. Okay. So, ito yung nagiging problema na ipinakita ni Pablo, maging si Santiago, saksi si Santiago, sabi niya, tatatan kayo matapos kayo magtagumpay. So, nasabi ni Pablo sa verse 13 yun, Apostle Paul, kasi verse 10 to 12, nagtagumpay siya sa trials. でここでは私たちは最も大事なことは口先だけの勝利ではない。これはパウル先生が自ら本当に経験した痛い辛い経験のゆえにこれを言って、私はこれでも喜びとして本当に勝利したということがあるので、私はそれを信じて今は生きていく時なんですね。Para sinasabi ni Paul, wala man kayong time na ito, pero nagtagumpay ako sa trials na ito. Kasi yung God ko ang nagbigay ng lakas sa akin para mapagtagumpayan yung trials sa buhay ko. 彼は痛かったよ、辛かったよ、悲しかったよ、皆さんもそのちょっとなかったのでチャンスがなかった、誰も助けられなかっただよ、助けも求めることもできなかったし、でも私は勝利したんだよ、神様のおかげでと。Isang araw sa larangan ng basketball, バスケットボールの世界でも同じです。 laban ng Golden State Warrior. ゴールデンステートワリオー。 Sino yung may tata o may Bible verse? 誰がこのプレイヤーで聖書箇所をいつも掲げるんですね。 So, sabi nito ni Karina to, ano man siya? Basta si Steven siya. Nilagay niya ito sa kanyang Under Armour na sapatos, tama ba? Kasi kasunduan niya, hindi siya papayag na mag-endorser ng Under Armour kung hindi ilagay yung verse na ito. スティーブン・カリーさんは本当に有名なバスケットプレーヤーで、アンダーアーモーの本当にこの靴のその出るときに自分がそれを履くときにこの聖書箇所を出てくださいと言ったわけなんですね。 So, nakalagay sa damit niya o sa kanyang Bible verse, parehas sa sabi ng Holy Bible. 全くホリーフェルドさんも言われです。靴にも4章の13節、背中にも4章の13節。 I can do all things through Christ in the church. 神様によってどんなことでもできるのですと。 Nagdidribble siya, ドリブルをして pinasa sa kakampi. 間違います。相手にパスしました。 Tapos sabi ng announcer, binalik kay Kerry. Last 3 seconds, last 5 minutes, o last 20 seconds. Binigay kay Kerry. また最 Ni dribble. 後の20秒。 Lamang yung kalaban dalawa. そして相手が2ポイントをすごい先越さしてます。 So, inantay niya 5 seconds. 5秒5秒。 Umatras siya sa 3 points area. 3点ポイントで Nag-jump shot. ジャンプショットしました。 Sablay. でも失敗、外れです。 Anong nangyari sa verse? 何ですかこの聖書箇所はとなっていくんですよね。 Magawa ko lahat na ito dahil kay Kristo. どう Tira siya ng praise. Sablay. Talo. で負けました。 Si Paul, ポールは違います。 nung sinabi niya, nagawa ko lahat na ito after ng trials. だから皆さん本当にこの軽々しく御言葉を逆にさらされるような逆に変なところに一般的ような持って方をしてるんだけど、いや違うんですよね。彼はもう確固たる本当にこの経験を通して人生を通してパウロは私はイエス様によって神様によってどんなことでもできるのですと言ったんです。 Kaya may purpose pala na nakalimutan ko yung adapter ko.
Kasi kung nadala ko yung adapter ko, hindi ako makapag-basketball. 今日はなんかいつもならアダプターがあるとこのバスケットボールの回れないんですけど今日は何も持ってないんでもうなんか自由に動けますね今日は So, things work together for good to them who love God. すいません全て平気ですね Okay. So, tagtira, paano kaya kung 3 seconds na lang, and then nabang yung kalaban dalawa, pagtira ni Stephen Curry, pumasok, Chris! Panalo sila. Kung hindi masasabi niya, I can do okay. そこで3点ポイント入ってあと2点で相手方を任して勝利だそれこそもうこれぴったりですよねこの聖書箇所は Intindi church. わかります So, か pagsablay, yung ko na lang sa palabas. もう負けたら聖書箇所もぺしょってなってますよ Amen, church. Amen. アメン So, kailan sinabi ni Pablo yung 13? And verse 10 hanggang verse 12 o 11 o 12, nagtagumpay siya sa trials ng buhay. 彼は本当にこの誰も知らないところでこの御言葉を信じて実践して勝って勝利してこれを言ったわけなんですね Church, sabi ni Santiago, ヤコブは言っています ang mga trials, ang mga pagsubok ay magiging stepping stone. Kapag natagumpay natin ito, tapatan at itibay tayo sa pananampalataya. だから信仰が試されるこれは本当に辛いこと悲しみがないわけでもないんですよ試されるんですよ痛いんですよ苦しいんですよしかしそれを試されると忍耐が生じるということを忘れないでください Napapansin niyo ba, church? Kapag yung problema na tagumpayan mo noon, tapos darating sa ngayon, parang easy na lang sa'yo. Kasi naranasan mo na noon. Yeah? Yung naranasan nung pinaasa ka na manliligaw mo, nag-antay ka ng 3 oras, tapos umabot ng 4 na oras, wala siya. Tapos nagkahiwalay kayo. Minsan nagtanggap ka uli na manliligaw. Sabi sa'yo, magkita tayo sa malaking cross. So, hindi sa dumating, nung una, nasaktan ka, umiiyak ka, sinungaling siya, ganito siya. Pero yung pangalawa, normal na sa'yo. Kasi sabi mo, sanay na ako dyan eh. 例えば幸せの時に最初の相手には3時間待ちぼうけされていや来なかった3時間待ったのに痛いなんてやつだともういろいろと言ってしまいますとでもまた2回目別の人と待ち合わせしてまた今度は待っててもまた来ない何時間待っても来ない今度は1回目ほど痛くはないですよね1回目ほどは苦しくないやっぱり試されたからなんですよね Kung noon nabigo, nasaktan, tumaba. Nung nasanay, nabigo, nasaktan, umayak. Kasi nasanay ka na. 最初はもうストレスになって太ってしまってもう嫌だと精神的におかしくなるんですけど2回目は問題があってももう大丈夫またそのことかって皆さん結構慣れてしまう試されて逆に良かったってなるんですよね Naranasan nyo yan, church? Yung matapos mo yung natagumpayan yung problema, dumating uli yung problema, parang sanay ka na. Kasi naranasan mo na. Kaya sabi ni Santiago, hindi nyo ba alam na tatatag ang panampalataya ninyo matapos kayo magtagumpay sa pagsubok? So, ibig sabihin, pag dumating yung problema, pagsubok sa buhay, ito yung magiging stepping stone natin para mag-grow. Kaya pag dumating yan siya, hindi ka na-apektado na bababa dito, kundi gawin mo siyang tungtungan uli para umangat ka nito. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ. だから皆さんはこの試練を経験するためにまた経験したらまたぺちゃんこではない逆なんですよ試練があったら強くなる試練があったら強くなるある意味皆さんがより完全なものになるための踏み台と言っていますねここは So number 1, 1つ目 ano yung naranasan ni Paul? Bakit nasasabi yung verse 13? 彼はどんなことを経験 Dumaan sa ng alin? これ言ったんですか Trials o ibang pagsubok sa buhay. So nagtagumpay siya. だか Kaya ら nung まずは nagtagumpay siya, nasabi niya sa verse 13, nagawa ko yun dahil sa lakas ng Diyos. パウロがこのことを発した4章の13節を発した背景には試練があったことを覚えてください試練があったんですよ Number 3 o number 2. 2つ目 Number 1 is trials. Number 2 is contentment. 2つ目は満足することですね Look at the verse 12. 皆さん12節見てください
Sabayan niyo ako, tingnan niyo sa Bible niyo, babasahin ko. Naranasan ko ang maghikaos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan kong harapin ang anumang pakatayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. So, in-explain ni Paul, sabi niya, naranasan ko yan. Naranasan ko, sabi niya na, maghikaos. Alam niyo yung hikaos, no? Diba yung hirap sa hikaos? Yung hirap, ito lang, kulang lang minsan pinansyal. Pero yung hikaos, hirap na hirap ka pinansyal. So magkaiba yung hirap sa hikaos. Yung bang parang halos gagapang ka na dahil sa talagang hirap na naranasan mo. Sabi ni Paul, ito sabi niya, number 2, nagiging struggle ng kanyang buhay. Kaya nasabi niya na nagawa ko ito, magtagumpay ako dito. Kasi yung chapter 4 ng Pilipos, chapter 4 verse 12, ang sabi ni Pablo, naranasan ko yun. Naranasan kong maghikaos. Naranasan ko rin yung managana o maranasan ko rin ang managana. Natutunan kong harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan at kasalatan. Sabi niya, naranasan ko dito. Pero alam niyo, ang maganda dito, yung bandang gitna, sinabi niya, natutunan kong harapin ang anumang challenge ng buhay. Natuto akong makontinto sa anong sitwasyon ng buhay. Why? Kasi ang problem ng tao, lack of contentment. そして4章の12節にフォーカスしていきますが、私は貧しさの中にある見る道もしており、豊かさの中にいる道もしています。また、飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ていますと。で、この皆さん、この貧しいっていうのも、貧しいとこの乏しいは違うんですね。もう乏しいっていうのは本当にもうないギリギリの状態であることもあっていうことをそのようで自分は経験したと。しかし大切なことは、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますということなんです。So pag nagsasalita ako no, kasi minsan napapansin ko, pag nakita nyo, sinyasan nyo ko, Pastor, marami ng bituin sa bibig mo. So, dala ko pamudas para matanggal yung mga bituin. いや時々このフェイスシールドはこのつばがねこういろいろと出てくるんで、なんか時々たくさんありますよと言われるちょっとサインがあるんですけれども。 Sabi ng asawa ko, kaya minsan di ako nakatingin sa'yo. Kasi minsan nakakadiri yun. 時々奥さんがもう気持ち悪いぐらいフェイスシールドにつばばっかりでもうあんまり見たくなくなるんだよと。 Hindi ko pa sabi sa asawa ko, mas mahirap yung puro din talsik. Hindi ka nagsasalita. Mas makagagagulat, di ba? Ang daming talsik tapos di ka naman nagsasalita. でも喋ったからもちろんつばが飛ぶのが当たり前ですけどねと。 So church, sabi ni Pablo, naranasan ko yung makontento sa buhay. Kasi ang tao, alam nyo, totoo lang, kulang tayo ng kakontentuhan. Tama? Tama po ba? Mali? Amen. Sino po dito kontento sa buhay? Taas ang kamay. Mag-isa ka na lang. Kulang tayo lahat ng kontento. Wala tayong kakontentuhan eh. Diba? Pag alam mo na mas may magandang mas may magandang offer sa'yo, ito kagad sa isip mo, grab the opportunity. Kasi alam mo yun. Pero kung ano ba nag-anak sa'yo mas mababa doon sa kita mo, so sabi mo, sa'yo na. Di ba? Kasi yun ang tao. So si Paul, ganun din si Paul. Sabi ni Paul, ito yung buhay ko noon. Pero sabi niya nung kay Kristo ako, tinuruan ako ng God na makontento. Kaya sabi niya, naranasan ko maghikaos, masaya ako. Naranasan kong managana, mas lalong masaya ako. Amen, church! Amen! Sino dito masaya pag walang pera, masaya? Taas kamay. Sino masaya dito pag walang pera? Sabi nyo, huwag nyo natin kamay. Alam niyo yung power niyan, yung pera may power yan. Ha? Kayang sirain yung magandang araw kapag wala ka nito. Pero kayang pasiglahin yung buong araw mo kapag marami ka nito. May tama ka! Okay. よく多くの人がこのお金でねこの人生を豊かにするとかお金でなんか
ってしまう動物ですよね。さっきも B さんもやっぱりそうだよねと言ったように、やっぱりお金がある時はなんかうわうわとこう笑いが止まらないぐらいの気持ちになる時ありますが、もうなかったら一日どんな日が来たってもうなんかもうどんよりとした気持ちになりますって言ったら、もうさっき皆さんも納得していたんですが、 Yung iba nga dyan, may girlfriend na, tatanggap pa rin ng girlfriend, may boyfriend na, tatanggap pa rin ng manliligaw eh. ね、いい彼氏がいるようにまだ違う彼氏とも付き合うような人もいるぐらいですからね、満足がないんですよね。 So sabi ni Paul, sabi niya, ito yung natutunan ko sa God. でパウロはこう言ってるんですね。 Ano man yung katayuan ko sa buhay, 私はどんな境遇にあっても、 ano man yung nangyayari sa buhay ko, どんな状況にあっても、 nagkaroon ako ng kakontentuhan. 満ち足りることを学びましたと。 Malaki man o maliit man, 貧しくても豊かでも、 kontento ako sapagkat masaya ako. 飛ぶことに乏しいことも私は全てのことに対処する秘訣を心得ていますと。 Ano mo yung laki kung malungkot ka naman? Pero mas masarap yung malaki na masaya ka. Church, pero hindi lahat ng panahon, puro laki. Hindi lahat na mangingisda, nakakahuli na magandang isda. Hindi lahat ng araw maganda para sa atin. Sabi ni Pablo, naranasan ko rin ang mawalaan. Naranasan ko rin ang magkaroon. Naranasan ko mabusog, maranasan ko yung makain. Pero itong pinasalamatan ko sa Diyos. Anumang nangyari sa buhay ko, natutunan kong harapin ang lahat ng ito. Dahil kay Kristo. ここでは皆さんが例えば魚釣り、ね、魚釣りに行ったら 100% 釣れると思いがちですが、そうではないですね。 100% 仕事をしたから必ずどんどん給料が上がる、そうでもないですね。皆さんがあたかもこれでうまくいくと勝手にこの妄想して、これでうまくいくと言って思ってるからこそそれがならないとがっかりする。でもパウロは違うんです。いかなる状況、狩りに行って漁に行ってあってもなくてもそれはそれでよしと、そのようなことに対してどんな境遇でも満足する、感謝をする、その秘訣を彼はこのいろんな経験を通して学んだんです、心得たんです。 So may mga ilan pa tayo kasi second points pa lang tayo. Pero sabi ko, kita ko is 11:20 na. So wala na tayong oras. Sabi mo kasi, Pastor, patawa-tawa ka kasi. Akala mo, hindi na maakala mo, Pastor, malibang mo kami. Tinitingnan namin yung oras sa likod namin, tapos malibad sa kamay namin. Kaya hindi mo kami maisahan. ね、ちょっともう今日は本当はまだありますけども、いつもの通りですけど、ちょっと足りなくて、みんなを騙すつもりではないんですが、 Ito po yung last lang natin. 最後でもいいですか？ Ito yung Bible supporting verse ng contentment. 今日は満足することなんで、 And buksan natin the 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8. First Timothy po, Pastor. First Timothy, Chapter 6 verse 7 to 8. Unang Timothy. 第一テモテの6章の7章の8節ですね。 Basahin ko yung verse 7. Okay, so basahin ko na lang. So doon po sa hindi pa nakatagpuan yung Bible nyo, yung 1 Timothy. 第一テモテ6章の7節の8節ですね。 Kung hindi nyo pa po matagpuan, sa bahay nyo na lang po hanapin. Pero kung gusto nyo talaga hanapin, tabi lang po isa ng Genesis. Okay, so verse 7. Okay, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong dala pag-alis dito sa sanlibutan. Verse 8. Kaya dapat tayong masihan kung tayo may kinakain at dinarami. So church, anumang bagay mayroon tayo, anumang bagay pinagkaloob sa ng Diyos, matuto tayo makontenta. Sapagkat ang God natin hindi marunong magpabaya at hindi marunong maglimot sa kanyang mga pangako. 第一テモテの6章の7節8節ですね。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることができません。衣食があればそれで満足すべきです。 So God bless po sa ating lahat. はい、これで今日のメッセージを終わります。皆さんに神様の祝福がありますように。 Tayo po manalangin sa Panginoon. では終わりにお祈りをしたいと思います。 Panginoon, nagpapasalamat kami. 天の神様、 Sapagkat totoo yung sinabi mo sa Philippians 4:13.
神様、本当に神様はこの4章のピリピの4章の13節にパウロが言った言葉は本当に確かで真実です。 Tulungan mo po kami, Lord God, sa lahat ng trials na dumarating sa buhay. だからイエス様、いろんな困難、苦しみ、不安がありますが、どうか私たちを助けてください。 Turuan mo kami makontento sa lahat ng bagay sa aming buhay. そしてどんな境遇にあっても満足して感謝ができる心を一人一人に与えてください。 Lord, salamat 神様、感謝します。 sapagkat ang tagumpay mula sa inyo, 私たちの勝利は神様にあります。 ang lakas namin ay mula sa inyo. 私たちの力は神様だけにあります。 Pagpalain mo mga salitang ito sa buhay ng bawat isa sa amin. この御言葉を一人一人を励ましてください。 Huwag mong hayaan, Lord God, ang mga salita mo どうかこの御言葉が ang magiging batingaw しっかりと根付き、 sa aming isipan lamang na matapos namin pakinggan na labas kami na wala. 皆さんから離れないようにこの御言葉を一人一人の心に人生の糧として今日もどうか生かしてください。 Kaya mo, Lord God, yung mga salita mo この御言葉 ay magrima sa buhay namin. を祝福してください。 Tapatan kami dito. そして私たち一人一人を Tibay kami nito 強くさせてください。 sa panahon ng unos ng buhay. 特に苦しみ、いろんな困難、不安な時こそこの御言葉によってしっかりと立って歩んでいくことができますように助けてください。 Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. 一人一人を祝福してください。 Sa iyo ang papuri, すべての栄光 sa iyo は ang pasalamat, 神様に sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen na lang. イエス・キリストの名前によってお願いいたします。アメン。 God bless po sa ating lahat. God bless po namin.続いてハレルヤマーチを今日お願い持っていきます。感謝の読書でお願いします。Let us pray po. Yes, O God, salamat O God sa gawain O God na natapos O Lord. Lord, salamat Lord sa salapi O God na nalikom O God. Lord, patuloy O God, ikaw ang mag-bless O God. Lord, salamat Lord. Salamat sa salapi O God na simbolo O God ng iyong kabutihan at katapatan O God sa aming mga buhay Lord. Lord, salamat Lord sa mga kamay na nagbigay Lord. Patuloy po ikaw ang magbigay ng kalakasan at sa mga kaisya O God na pinagtatrabahoan Lord. Patuloy O God na ikaw ang magpala O God. At Lord, salamat Lord sa kalakasan Lord. Sabi nga sa iyong salita O God na Lord, nagagawa namin O God ang mga bagay na ito sa tulong mo na O God. At Lord, patuloy O God ang dinadalangin namin Lord, ang iyong pangunguna sa amin Lord sa
Salamat Lord sa mga salita mo rin, O God, na tanging nagbibigay, O God, sa aming kalakasan. At Lord, gawin mo, O God, ang lahat po na gagawin ng Lord, na ikaw ang mapurihan at mapasalamatan, O God. Binabalik po namin ang mataas na purit, pagsamba, O God, sa tanging pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Startください。醤油を賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、すべての兄弟姉妹の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして礼拝のプログラムを終わりますが、今日初めてこの教会に